Good day guys. Meron tayong cellphone dito pagawa. Realme. Hindi ko alam kung anong model to. Check ko na lang mamaya. So ang problema nito is to 9%. Ayan. Charging siya. So pag pinatay mo naman, ang lumalabas sa charging minsan is nasa 57%. Di accurate. Ayan, subukan natin kung itsura. So naglolo-loko yung battery niya. Minsan mataas, pero pag inon mo, low bat. Ayan, tingnan natin. Kaya na 10% sa loob. So ngayon, ilang percent na lang to? 9% siya ngayon. So antayin natin ng mga ilang minuto. Ayan, sige, habang naintay natin, baklasin natin muna to. Yung likod. Kasi tingin ko dito battery problema nito eh. So bago natin palitan ng battery, check natin muna kung pwedeng ma-repair sa yung fuse nga. Yung balik sa kunat niya, kung mayroon siyang fuse. Ayan. Kuha tayong pambukas. Nasaan na naman yun? Mukhang hindi pa nabubuksan to ha. Kung tayo pala magbubukas, guys. Tingnan natin, kaya na 9% diba? Tignan mo, 15 agad oh. Bis tumalon. Yan, tingnan natin. 21 agad, di ba? Ayan, 21%. I-on natin ngayon. Tingnan natin. Yan, 21% siya kanina, diba? Tingnan natin.
Yan, 22% to. Hindi siya ganun. Ang bilis na mag-charge, ang bilis na malobat. Ayan. Try natin guys, ayusin yung battery nito. Kung ano siya, tawag ito. Kung mayroon siyang fuse. So, gagawin natin ito. Tatanggalin natin yung sirekta natin. Irubim ko. Ayan. I-off natin ulit guys. Ayan. So, tanggalin natin yung battery. I-pause muna natin itong guys video para hindi humapa yung video. Baklasin ko muna siya. Tapos para makuha ko yung battery. Pause natin muna saglit ha. So guys, nagbabalik muli tayo sa ating video. Ito, bali nabaklas ko yung battery. Maganda yung battery nyo. Ano, dalawaan siyang cell. Realme. So nakita ko na yung parang fuse. Ito. Yan, tatanggalin na natin yan. Tapos i-recta natin. Ayan, natanggal na siya, bali. Ayan. So yan, to re-recta na natin to. Jumper natin diretso. Gamit yung tingka ng panghinang. Yan. So, na-jumper na natin. Narekta natin. Okay naman yung battery. So, ngayon, tape natin to. Para ma-secure natin. Para wala iwas shorted. Shoutout pala sa nagpasa sa akin ng gawa na to, si Edwin Kinahon aka si Squall. Yan, ng Lagro, Quezon City. Yan. Tape natin para walang hindi siya mag-short. So kanina ang bilis mag-charge, 'di ba? From 5%, 10%, naging 22%. Ganun lang. So i-try natin kung magiging normal na to. Yun to guys.
Tayo pa lang unang nagbukas nito, guys. Yan. Tingnan natin. Subukan natin mag-charge. Kaya na, yung last na charge niya, no, pas 22%. Ang bilis magkarga. Testing natin ngayon. Sino mo? 8% biglang baba. Diba? I-off natin. So hindi na siya peking charge. Hindi ko mapindot Oops. Yan, sarado na natin. So guys, considered as fixed na to. Bale, aantabayanan ko na lang to. I-charge ko na maghapon. Hindi man maghapon, siguro mga 2 hours. Kung makikita ko kung hindi na yung peke yung charge niya. So ito yung guys yung tinanggal natin, no. Parang ano siya thermal resistor siya yung sinasabi nila mong fuse. Diyan. Ayan, no. Di kita lang. Ay, mag-photo focus. Yan, basta, ayan yun. Di ba nagsisinungaling Ayan. Shoutout pa rin Edwin, gawa na to. So, pinasa mo sa akin trabaho. Ayan. So nga pala guys, kung bago lang kayo sa akin channel o napadpad lang kayo sa akin channel at nagustuhan niyo yung mga videos na ginagawa ko, hingin ko sana i-click niyo yung subscribe at paki-click din yung notification bell. Then lagay niyo sa all para update kayo sa latest videos. Ayan. Ayan. Shoutout din kay Ate Yaya, kay Ate Nene, kay Anita Amor. Binilan ako ng sigarilyo at soft drinks ng yaya ko kasi sabi niya palitikin daw niya yung cellphone niya, may problema daw. So salamat naman sa aking yaya. Siyempre di natin sisingilin yun, diba? Natuwa naman binigyan ako ng coke and at pangyosi. Yeah.
So guys, mamaya hindi ko na papakita yung pagsasarado nitong likod ha. Ididikit lang naman din yan at gogomahan ko lang din. Makikita naman yun sa mga ibang videos ko kung paano ko ginagawa yun. Ayan. So gagawin lang natin dito is tabayan na lang natin kung obserbahan natin kung okay yung charging, kung di na peke. Di tulad kanina, from 2%, 5, 10, 22. Tapos, paghugot, pagkabit, 8% ngayon, di ba? So, sana hindi na yung peke ang charge niya. Kasi ang silbi nitong current sense resistor na yan, tawag doon, pinoprotektahan din niya yung battery sa overcharging. Tsaka yung isang silbi din yan, parang fuse nga rin siya pag nag-overcharge. Naging variable yung resistance niya. So yan, ganyan mangyayari. Tinanggalan natin yung protection na. Safe naman to guys, magagamit naman to. Pero sa mga replacement battery, kanong gagawin mo, mas maigi magpalit ka na ng bagong battery na rin. Kasi yung mga replacement battery kasi lumolobo yun Ito mga original din, lumolobo din naman din. Pero siyempre, bihira mangyari sa mga original na battery yan. Ayan. So check ulit natin sa charge. Tignan natin. 8% kanina. Ano hugot ko? Kung saktong 8% pa rin to, 8 to 9. Ganyan. O diba? 9%. Tama ng charge niya. Versus sa actual na nasa loob ng dashboard niya. Diba? Ayan, sakto na. Ayan, nag 10% na. So guys, kung nagustuhan mo yung video ko pakiclick subscribe So hanggang dito lang itong video na to. Shoutout kay paring Edwin Squall, ito na, working na. Alam na this Yan, 11%. Yan, fast charge na siya. Ayan. So guys, hanggang dito na ang video. Salamat talaga sa panonood nyo. Hanggang sa muli guys. Paalam!